Ito ang dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Dito nga ay nalaman na ni David na nakatakas itong si Catherine sa mansyon at galit na galit itong sinabihan ang tauhan na bantay ni Catherine na nakawala ang binabantayan niya. At agad ding pinaalam ni David sa kanyang kasamahan at kanila Ramon na nakatakas itong si Catherine at paniguradong magsusumbong ito sa mga kabalyero na may masamang plano sila Ramon na lusubin ang kanilang mansyon. At dito nga noong nalaman ni Ramon na nakatakas si Catherine ay agad-agad naman itong nagdesisyon na aabante na sila upang hindi sila mapaghandaan ng mga kabalyero. At mapunta naman tayo dito kanila Tanggol, dito nga ay awang-awa itong tropa ni Tanggol habang pinagmamasdan na kinakalagkad itong si Tanggol at sabay sabing wala kayong awa kay Tanggol. At ilang sandali lang ay inutusan na ni Don Pacondo ang kanyang mga tauhan na dalhin na sila Tanggol sa bodega upang simulan na naman ang pagpapahirap kanila Tanggol. Habang papunta na sila Ramon sa mga kabalyero ay biglang nagsabi itong si David kay Ramon na papatunayan niya daw na tapat siya sa mga Montenegro, at dito naman ay sumagot naman agad itong si Ramon na, kung gusto mo talagang patunayan ang katapatan mo ibigay mo sa akin ang ulo ni Pacondo. Yan ang sabi ni Ramon. Hindi nga nagkamali itong si David sa kanyang hula, dahil nagsumbong nga itong si Catherine kay Bettina na paparating na ang mga Montenegro at susugurin sila, ngunit dahil sa tigas ng mukha nitong si Bettina ay si Catherine pa ang kanyang pinagalitan at sinabihan pa ng ganyan na ba daw kadesperada si Catherine at gumagawa na lang daw ng kwento. Bumalik naman tayo kanila Tanggol at Don Pacondo. Dito nga ay sinimulan na ni Don Pacondo ang mas pinasakit na mga pagpapahirap kay Tanggol. Dito ay ininit niya itong bakal upang ipasok kay Tanggol at sabay kuha kay Owing upang hatiin. Napasigaw na lang itong si Tanggol na wag idamay ang kanyang mga kaibigan dahil mga inosente sila. At dito ay sumagot din naman agad itong si Don Pacondo na inosente din si Pablo. Pero nagulat ang lahat lalong-lalo na si Marcelo nang sumagot itong si Tanggol na hindi inosente si Pablo dahil pinatay niya si Bubbles. At dito nga agad inutusan ni Don Pacondo si Marcelo na patayin na sila Tanggol at kanyang mga tropa pero hindi akalain ni Don Pacondo na siya pala ang tinutukan ng baril ni Marcelo. At handang-handa na niya itong iputok dahil parang nagliyab si Marcelo nung nalaman niya na apo pala ni Don Pacondo ang pumatay sa kanyang anak na si Bubbles. Ito na kaya ang katapusan ni Don Pacondo. Sino kaya ang makakakuha ng ulo ni Don Pacondo, si David ba o sa grupo nila Tanggol? Makakaligtas na nga ba itong sila Tanggol sa tiyak na kapahamakan? Yan ang dapat nating abangan sa mas lalong umiinit na mga eksena dito sa FPJ's Batang Quiapo. Please like and subscribe our channel. Maraming salamat po.